Ako po si Erica at maikli lamang po ang aking ipabahagi patungkol sa isang tunnel sa Corregidor Island. Take note, hindi po ito yung Malinta Tunnel. Random tunnel lamang po siya na pinasok namin dahil talagang gusto lamang sana namin mag-take ng photos at videos at hindi ko rin po alam kung ano yung ngalan ng tunnel dahil wala naman pong naka-indicate o kaya signboard man lang sa labas ng tunnel na yun. Since pinayagan kami maglibot-libot sa tunnel nung time na yun, napasukan namin itong isang ito. So ang dami naman namin kaya talagang ang lakas ng loob namin. So sige ang lakad hanggang sa mapagawi nga kami sa sobrang dilim na bahagi ng tunnel na iyon. Sa una, sasalubungin ka talaga ng malamig na hangin. Ang nakapagtataka dito, Sir Red, ay para nga pong may malakas na electric fan na nanggagaling sa mismong kaloob-looban o kaduluduluhan ng tunnel na ito. Yun nga lang, amoy lumot at kulob ang papasok sa ilong mo. Pero magsisimula pa lamang ang lahat. Hindi ko rin po alam kung gaano kahaba yung random tunnel na ito, pero sa aking pakiwari, wala pa siguro kami sa 1/4 ng kabuuang tunnel nang bigla po talagang sumakit yung tenga namin. As in, kahit yung kasama ko ay yun din ang naramdaman. Hindi namin malaman kung bakit sapagkat wala namang kahit na anong madidinig na malakas na ingay na naroroon. Or safe to say, pressure sa loob ng tunnel. So dahil doon, kinilabutan kaming lahat. Kaya doon na lamang namin naisip na magbukas ng flashlight hanggang sa ma-realize po namin na aapat lang pala kaming pumasok at tumuloy sa tunnel na yun. Ang buong akala ko ay meron kaming 12 o 15 base sa bilang talaga namin, Sir Red, kanina. Yun naman pala ay iniwan kami nung iba pa naming kasama. Kaya gayon na lang yung aming pagsisigawan at bilis ng takbo papalabas. Nang makarating na kami sa labas, doon nga namin nakita ang ilan sa mga kasama namin na naglilibot-libot pa sa ibang bahagi ng isla. Sindak. Pasensya na po, Sir Red, kung medyo mapapahaba ang kwento kong ito. Ito po ay hindi ko talaga makakalimutan. June 13, 2009. Nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-travel sa Corregidor bilang treat sa amin ng aming municipal mayor. Kami po kasi noon ay mga kabataan na inclined sa performing arts. 5 AM pa lamang ay naghihintay na kami sa Pangpang upang nang sa ganon ay maaga rin kaming makatungtong ng isla. More or less 2 oras ang aming binahe papunta doon. Sobrang maalon din kasi noong mga panahong iyon kaya talagang halos kami ay basa nang makasampa sa Corregidor. Yung grupo naming kabataan ay nagdesisyon na mag-camping na lang doon sa isang lote na parang training area ng mga sundalo noon. Tapos sina mayor at ibang staff niya ay naroroon nag-stay sa mga hotel rooms. Sinabihan kami na by 2 PM ay magkakaroon ng island tour sa buong Corregidor gamit ang kanilang Tranvia. So lahat kami, dahil first time, ay super excited talaga. So umikot kami sa mga barracks doon at iba pang mga historical spots sa naturang isla. Fast forward, 10 PM. Nag-decide ang aming grupo na itry ang mag-ghost hunting sa Malinta Tunnel. Ang kagandahan nito, Sir Red, ay hindi lang po kami alone sapagkat sinamahan po kami ng tour guide, which is dapat talaga kapag gagawin nyo ang ganitong bagay sa isla. Pinagbody kami ng director namin.
Nasa bandang unahan kami ng mga partner ko at 3 po kami doon. Pangalawa sa linya ako, to be specific. May mga lente kaming hawak. So nung papunta na kami sa Malinta Tunnel, may part na kung saan liliko kami. Pagkalente ko pa lang sa part na yun, may nakita na ako sa gilid ng puno. Puting-puti yung figura, pero nakasisigurado ako na sa kanyang pagtayo para siyang sundalo. Pero nang aking izinum ang aking nakunang larawan, wala siyang ulo. Hindi ko muna ito ikwinento sa ibang mga kasama ko, lalong-lalo na sa mga kabady ko nung time na iyon, dahil palagay ko naman ay hindi pa ito yung akmang panahon at baka hindi matuloy ang aming ghost hunting. Siyempre, matatakot na ang karamihan kaya magbaback out na. So itinago ko muna sa aking sarili. Hindi ko rin muna ipinakita sa kanila ang nakunan ko. Nang makarating na kami sa mismong tunnel, doon namin nalaman na meron pa pala mga sub-tunnels. Sa isa sa mga sub-tunnel na naroroon, pinatahimik po kaming lahat ng tour guide at pinaswitch off ang lahat ng aming flashlight. Nung tahimik at madilim na, dito Sir Red, mas lalo akong kinilabutan. Sa gitna ng katahimikan at paglamon ng kadiliman sa lahat ng mga naroroon, common ang aming nadinig. Mga hingal. Nakasisigurado naman po kami na hindi sa amin nanggagaling iyon. Yung hinga po kasi na aming nadinig na nag-e-echo sa buong tunnel na iyon ay parang nahihirapan or nag-aagaw buhay. May nagbiro nga lang sa amin kaya nabulabog yung concentration namin kaya naputol ang aming pakikinig. Pagkalabas namin, ito yung ilan sa mga nabanggit na mga kasama ko na na-experience nila. Meron nga daw po doon na kasama namin sa linya na naka-face to face pa yung multo sa isang bahagi po ng sub-tunnel, habang yung isang mag-body naman na nasa gitna ng pila pero at one point nawala daw. Nawala yung nasa unahan at nasa likod nila. Wala pa naman din silang flashlight noon kaya sigaw daw sila ng sigaw tapos hinahabol nila kami pero hindi daw nila kami naabutan kaya nag-stay na lamang daw muna sila sa parting iyon ng tunnel. Ang mas nakakagimbal pa Sir Red wala kaming nadinig na sigawan o kahit na anong komosyon na siyang magsasabi na may nawawala na pala sa aming mga kasama. Hanggang lumitaw na lang daw ulit sila nakasama namin. So nung bumalik na kami sa campsite, may napansin kami sa kabilang dulo ng tunnel at ito si Red ay parang sumisilip. Nagkaroon din kami ng kanya-kanyang businesses nung nasa campsite na kami hanggang sa may naghanap po sa akin. So tinatawag daw nila ako. Akala nila ay nasa tent na daw ako kasi may anino sa loob ng tent ko na parang nakaupo pero pagbukas daw nila ay wala palang tao. Hanggang sa lumipas ang oras at dakong 12:00 na ng hating gabi. Naisipan pa nga namin na mag-form ng circle at magkwentuhan ng mga katatakutan. Hanggang sa meron pong dumaan na security guard na naka-boots at naka-hood. Binati siya nung isa sa mga kasamahan namin at ang sabi niya, "Manong, botang-bota ka." Pero hindi siya pinansin at dire-diretso lang siya doon sa CR. So in-expect namin na una, sisitahin kami dahil 12:00 na ng hating gabi at patutulugin na kami dahil bawal na ang mga tao sa grounds or nagra-rounds lamang siya. Sabi nung director namin, "Gusto niyo bang makakita ng multo?" Kaya ang sabi namin, syempre oo. Hanggang sa may tinuro siya sa gawing malayo.
may flashlight. Ang sabi namin, yun yung guard, di ba? And it turned out na yung same guard na iyon na tinutukoy namin ay pumunta na rin sa quarters daw nila after kaming mag-ghost hunting. Yung itinuro sa amin ng direktor namin ay parang dead end na sa aking pagkakatanda, kaya paanong meron pa ring nagpa-flashlight doon. Ang tingin pa nga namin, hindi kaya yung binati nung isang kasama namin nakala niya ay yung guard na nag-iikot-ikot lamang, hindi kaya isa ito sa mga kaluluwa na ng mga sundalo. And then came 3:24 ng madaling araw. Tandang-tanda ko pa talaga ang exact time dahil napatingin talaga ako sa orasan ng aking cellphone. Sabi ulit ng direktor namin, gusto niyo ba talaga makakita ng multo? At syempre, umuo kami agad kasi akala naman namin hindi multo yung guard. May itinuro yung direktor namin sa malayo at by this time para naman itong bundok. Doon ay may nakita kaming parang base ng mga sundalo. Maliwanag siya. Yung parang may spotlight pero walang pinanggagalingan yung ilaw. Tapos may isa pang part na maliwanag din. Makikita mula sa pwesto namin na talagang maraming silhouette sa isang hagdan kung saan may malalaking railings na hawakan. Doon sa hagdan na iyon, nakita namin yung mga silhouette at hindi kami pwedeng magkamali na mga sundalo sila. Sa figura, masasabi talaga namin na mga sundalo ang mga nagmamarcha pababa. So kinilabutan talaga ako doon, Sir Red. Tapos maya-maya, naramdaman namin yung mainit na hangin tapos bigla ding lumamig. Mainit na naman tapos malamig. Ang ibig sabihin, may mga dumaraan. Hanggang sa nagkaroon na ng komosyon, may hinimatay sa aming grupo. Nung binuhat siya, sobrang tigas nung kasama naming yun at ang bigat-bigat. Kaya doon ay tinawag na namin yung aming advisor to lead the prayer, kaso hindi niya matuloy-tuloy yung pagdarasal. Para siyang pinipigilan. Tapos ilan sa amin ay may nakikitang gumagapang. After few hours ay naging okay na po ang lahat. Pero ito pa pala ang big twist. Nung nag-almusal na kami bandang 5:00 ng umaga, paglingon ko ulit sa base at sa hagdanan na itinuro ni Direktor kagabi, wala po palang kahit na anong istruktura doon. Sa same spot, wala pong base at wala ding hagdanan. As in bundok lang talaga siya. So sinabi ko sa kanila yung napansin ko at nagulat kami na wala palang ganun. Hanggang sa umuwi na kami, nadaanan ulit namin yung area na iyon pero wala po talaga yung base at hagdanan na may railings. Umalis kami ng koridor na talagang kinikilabutan pa rin. Nakauwi naman po kaming lahat hanggang sa yung isang kasama namin ay umamin na marami pala daw siyang nakunang video sa may barracks. Pinakita niya sa amin habang bumabiyahe kami pabalik. Doon sa video na yon, kitang-kita talaga yung mga silhouette na nakita namin ng madaling araw. Nakuha din niya yung ilan sa mga masasabing multo na nag-fade out agad sa kadiliman. Ang nakakahilakbot pa, sa tuwing ipapasa na niya sa iba ang file na iyon, nakakabigla dahil hindi po siya mapasa-pasa. Pero yung isang kasama ko na una niyang pinagpasahan ng video, nang muli daw niyang pinanood ito, ay puro black na lang ang nakikita. Nang kanya daw po itong transfer sa kanyang laptop, ayaw na nitong mag-play. Pero kapag i-delete mo, ayaw ding madelete.
Yung may-ari ng video na nakakuha ng mga multo sa barracks, na-corrupt daw yung buong memory card niya. So basically, kahit pag-uwi namin sa Maynila ay dala-dala pa rin namin ang kahihilakbutan sa Corregidor Island. Year 2016. For the very first time, Sir Red, ay nagawi kami sa Corregidor Island kasama yung team namin para mag-conduct ng isang survey. Nang taong iyon, Sir Red, ako po ay isang safety and security in charge para sa isang event at isa ang Corregidor Island sa venue namin. Aside from Pangasinan, Pampanga at Bataan. Bali nalimutan ko na yung exact date nito pero tiyak ako na 4:00 iyon ng hapon. Dumating kami sa island at nag-tour kami agad doon dahil kaunting oras na lamang ay didilim na. Of course, kasama namin yung mga tour guide doon sa pamamagitan ng kanilang sinasakyang jeep. Napakatahimik talaga nung time na yun. Masasabi ko na tanging ibon at ilang mga unggoy lamang maliban sa amin ang maririnig mong ingay. Hanggang sa ito na, minadali na po yung pagpasok namin sa mga historical tunnels at buildings doon. Sa kada punta namin sa mga historical structures at maging sa tunnels doon, itong tour guide namin ay tuloy-tuloy lamang sa pagkikwento ng mga bukod sa kasaysayan ay mga nakakatakot at nakakakilabot na kwento ang kanyang sinasabi. Pero ang kagandahan doon ay tila baga nakasakay ka sa time machine at ginugunita mo kung ano talaga ang eksaktong mga naganap sa mga estrukturang ito. So ginamit namin yung aming cellphone para mailawan yung ibang lugar doon sapagkat kahit may araw pa, kapag pumasok ka doon sa loob ay talagang madilim. Katulad ng mga tunnels. Especially doon sa tunnel kung saan nagtago at tumakas si General MacArthur ay doon talaga mapifeel mo yung kilabot. Ang pakiramdam ko kasi noon ay marami kami sa loob. Bukod pa doon, marami pong tumitingin sa amin. Since tulad nga ng nasabi ko, ako po ay safety and security officer so ako po ay nasa pinakadulo o buntot nung team namin. Kaya ako talaga yung tipo na tingin ng tingin sa gilid at maging sa likuran dahil nararamdaman ko talaga ang kilabot na baka anumang oras ay may nakasunod na pala sa akin na hindi ko alam. Pero nilabanan ko ang takot para matapos din namin ang pag-iikot-ikot sa isla. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.